Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Gaya nga po ng aking kinuwento kahapon tungkol sa impeachment trial, kung ano ang aasahan natin sa pagpapatuloy ng paglilitis kanina sa Senado, ay yun na nga, nangyari na nga. No? Kanina sa impeachment trial, inilabas ng prosecution ang mga opisyal na resibo ng paggastos ng pondo ng bayan. At lumalabas po, ang buwis ng bayan ay hindi lang po napunta sa intelligence operations. Napunta rin ang pondo ng bayan para sa isang buong Manila Zoo at sa mga comedy bars diyan sa Circo at sa The Clown sa may Timog Avenue. Okay, so ibabahagi natin sa inyo yung episode na to kung paano natuklasan o paano ang pagkakatuklas sa mga bagong recipients nitong confidential funds sa Office of the Vice President. Alam nyo, matutuwa ka dito sa mga bagong pangalan na na-discover ng mga prosecution. Isipin nyo na lang, gamitin yung creative imagination natin. Binubuksan ng mga auditors, ng Commission on Audit, ang mga acknowledgement receipts, At syempre, ang inaasahan dyan ng mga pangalan dahil it pertains to the use of the confidential funds, yung mga confidential information. At syempre, gumamit definitely sila ng mga intelligence officer, mga secret agents, Ang aasahan natin mga pangalan dito katulad ng mga pangalan na napanonood natin sa pelikula, katulad ng James Bond, Agent 007, ang mga pangalan yan, Sean Connery, di ba? Ay mga ganyan. O kaya Tom Cruise. Pero nakakalungkot, ang mga nahanap sa mga resibo ng Office of the Vice President, alam niyo ba kung sino? Tabi-tabi muna kayo dyan, Tabi-tabi muna, Mary Grace Piatos. Tabi-tabi muna, yung sina Bisaya, Dahil may mga bagong karakter na lumabas sa mga resibo na may kaugnayan sa pag-release ng pondo ng bayan dito sa confidential funds na to. Abay, magugulat ka. Ang unang lumabas na pangalan, si Timon Andrew Pusa. Grabe, Pusa ang binigyan ng confidential funds. Nakakuha ng 100,000 para sa rental of transport vehicle. Siguro sinusubukan nila kung gaano kabilis ang siyam na buhay ng pusa gamit ang confidential funds mula sa Office of the Vice President. And siyempre naman, kapag ang ahente mo sa intelligence operation sa isang pusa, mabaril man yan, meron pa yang 8 buhay na natitira. Kasi di ba sabi nga natin, siyam ang buhay ng pusa. So pangalawa, si Antonio Pong Pagong ang nakakuha ng 100,000 para sa purchase of information. Kung ang Pagong ay nagbebenta ng impormasyon sa halagang 100,000, kaya naman pala napakabagal ng investigasyon, Naka-turtle pace, ang investigasyon dahil lang nagbebenta ng intelligence information ay si Pong Pagong. Okay. Magingit-ngit ka kasi yung pangatlong nakita natin pangalan ay si Shing Ngit-Ngit. Pero sa kabila ng kanyang pagngingit-ngit, nakakolekta ng 150,000 pesos. Si Ngit-Ngit. Talo sila dito sa isa pang nakita natin. Ewan ko kung tama to, Sinuso Pibelat. Si Pelat nakakuha ng 100,000 piso. O, di ba? Nakakuha na ng 100,000, binelat pa yung ibang mga kasama niya, at dinilaan, ang kabang ng bayan. Okay, so punta tayo doon sa Special Disbursing Officer, sa kanina doon sa trial. Kung nakita niya ba, may katanungan, nakita mo ba na nakatanggap itong mga tao na to na binanggit ko kanina, ng pera galing sa confidential funds ng Vice Presidente? Alam niyo ba ang sagot? Hindi ko po nakita. Wala po ako sa ground, ang sabi niya. So mga amigas, hindi lang yan kasi basta resibo. Yan ay malaking biro, na binayaran niya ng taong bayan. Pagkatapos sasabihin mo, hindi mo nakita kung sino yung mga pinagbigyan na yan. Pusa, Pagong, Belat, Ngit-Ngit. Wala pa dyan si Mary Grace Piatos, wala pa si Bisaya at kung sino-sino mga nakakatawang pangalan,
Siguro kung ganyan mga Kenko, yung mga nakatanggap ng confidential funds ni Vice Presidente, siguro it's about time na tawagin na din natin yung mga komedyante doon sa Itbulaga, no? At nang medyo maging mas masaya siguro ang impeachment trial natin, no? At habang gumagawa siguro tayo ng legal analysis, tatawa tayo ng tatawa dito, no? At alam nyo naman siguro, no? Ngayong araw ay kaarawan ni Senator at dating Senate President Tito Soto, no? So happy birthday kay Senator Tito Soto. At dahil kaarawan ng ating Senate President, alam niyo po may humihirit na followers ko at mga subscribers ko dito sa aking YouTube channel na dapat daw maglabas ang impeachment court ng subpoena ad testificandum. Para kanino? Para kay Alan Kay ng Itbulaga at kay, sino yung isa? Jose Manalo, no? Ng Itbulaga also. Siguro isama na rin yung yung kapartner ni Jose Manalo, no? Para makumpleto na. May Itbulaga na, may The Clowns na, meron pang The Circo. Yung Circo, yung comedy bar din yan, no? Para kanino? Ba't natin patatawag yan? Hindi para sa mga karagdagang auditor or intelligence officer, kundi para kina Jose Manalo, Alan Kay at sa buong roster ng performers mula sa Clowns at Circo. Para maging, sabi ko nga kanina, para mas maging masaya at jolly ang impeachment trial. Sapagkat naku, kung ako to, hindi ko na itutuloy ito. Article 1 pa lang, desisyonan na yan kasi very obvious na. No, nang ginawang, puro kalokohan na yan, mga pangalan na yan, no, very obvious na. Tigil na yung article 1 na yan, mag-decide na kayo. Pero isipin nyo, no, kung ipapatawag nga si Alan Kay, si Jose Manalo at iba pang mga komedyante dyan sa Circo at sa The Clowns Comedy Bar at nandoon sila sa Senate floor. At ang si Jose Manalo ay magsasalita. Sasabihin niya, Mr. Senate President, pwede po bang ipasubpoena natin ang pusa at ang pagong? Ako po ang bahala na maghahanap sa kanila. Sa imbis na sugod bahay gang ay sugod Manila sugang kami ngayon, di ba? So, di ba, mayroong sugod bahay portion na sa Itbulaga. Gagawin natin sugod Manila su portion. At ito namang Alan Kay, pag nagsalita, sasabihin nito, Your Honors, order in the court. Bago po natin i-cross-examine si Belat, pakinggan muna natin ang kanyang awitin kung sino ang kanyang binilatan nung makuha niya yung kanyang 100,000 piso. Okay, so kidding aside, no? Napakagandang regalo kay Tito Sen at sa buong bayan kung gagawin nating mas masaya ang korte. Para ang pinakamagandang regalo ay ang matapos na ang nakakatawang palabas na ito sa impeachment trial court. Alam nyo, ako nakakahiya itong trial na to, no? Parang pinagdololoko tayo nitong mga nagsabit ng mga resibo nito ewan na, mahirap magsalita no? At alam nyo, kapag kasi abogado kayo, medyo ingat kayo magsalita. Hindi tayo former journalist, no? Na wala na tayo sa media, kaya pwede na tayo magsalita ng ibang nakakainis na pananalita at panglalait sa ibang tao. Okay? So ngayon, gamitin po natin ang mga ating nalalaman, ang ating kaalaman tungkol sa batas. Pag ganyan ang sitwasyon, papasabay ito sa batas natin? Siyempre, ano sagot natin dyan? Kahit hindi ka naman nag-aaral ng batas, ang madaling sagot dyan ay hindi po yan papasa. Paliwanag natin. Ngayon, seryoso tayo. Tabi muna yung katatawan. Meron pong joint circular, no? Na inilabas ang COA, ang BBM, ang DILG, ang government control, ang CIDG, di ba? CIDG, right? Okay. Ang confidential funds ay dapat may suportang malinis at totoong dokumento na nagpapatunay na may totoong ginastos para sa surveillance or intelligence gathering. Yan po ang sinasabi po sa memorandum na inilabas ng iba't ibang ahensya ng ating
pamahalaan. At alam niyo po ba kung ano ang nakalagay dito? Sa ilalim po ng Joint Circular, ang confidential funds ay hindi pondo para sa kwentong barbero, no? Hindi yung kwentong Manila Zoo at chichirya. Hindi pwedeng magsumite ng resibo na pirmahan ng gawa-gawang pangalan, no? O mga pangalan ng hayop. Pangalan ng hayop nang walang verifikasyon. Hindi na lang basta hayop yan. Hayop ang pumirma dyan. Ang pagtanggap ng resibo mula sa pangalang belat at pusa, ngit-ngit at pong, pagong ay direktang paglabag sa audit compliance at malinaw na patunay ng liquidation, no? Fraud. Panloloko yan. Yung pong pagong, dito ako natatawa eh. Kasi nung bata ako, may TV program na pong, pagong. Okay. So, pag-usapan natin yung revised penal code at jurisprudence tungkol dito sa panloloko, tungkol sa fraud. Okay? Unang-unang papasok sa isipan natin dyan kapag yan ay panloloko. Ito yung tinatawag na malversation of public funds. Na-discuss na natin to in the past under Article 217 ng revised penal code. Ayon po sa mga desisyon ng Korte Suprema, gaya ng Arias versus Sandigan Bayan. Napaliwanag ko na to before. Pero ulitin natin. Ang sabi dito, sa Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, kapag ang umahawak ng pondo ay naglabas ng pera gamit ang mga peking resibo o ghost documents, automatic na merong, pinag-aralan na natin yan, nakaraan. Merong presumption ng pagnanakaw o misappropriation. Ulitin ko. Presumption ng pagnanakaw o misappropriation. Okay? Pagkatapos ng malversation, ano ang pangalawang papasok sa ating mga TACO? Falsification of public documents as provided for under Article 171 ng Revised Penal Code. Ang pagpapatibay na nagbayad ka sa mga taong hindi naman umiiral o gawa-gawang mga pangalan sa opisyal na papel ng gobyerno ay isang malinaw, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito ay isang krimen at felony. Ano yan? May krimen na nangyari dahil dun sa mga kabagastugan na pag-iimbento ng pangalan, pong, pagong, belat. Okay? Mga amigos, bilang mga mahilig makinig, no, at mag-aral ng batas, kailangan pa ba natin patagalin pa ang paglilitis dyan sa impeachment trial court kung ang ebidensya ay napunta na sa ganitong antas ng pagiging nakakatawa? Kung napanaginipan ko nga to yung impeachment trial court daw inilipat na doon sa circo doon kay Alan Kay. Circo ba yon? O The Clown sa Timog Avenue. Doon na daw ginaganap ang impeachment trial. Okay. Naihain na ng prosecutor ang sapat na patunay sa ilalim ng Article 1. Di ba? Yung misuse of confidential funds. Tutuloy mo pa ba? Kung ako tatanong, hindi ko na itutuloy. Article 1 pa lang, tapos na ang laban. Pag may bumoto na against sa conviction niya, ewan ko na lang. Magiging kultura yan, yung pagsusumite ng ganyang klaseng dokumento na malinaw na panloloko sa taong bayan. Alam niyo po, sa ilalim ng mabilisang pagpapasya at summary disposition kapag malinaw at hindi maikakaila ang malaking pagkakamali. Hindi na kailangan na Senate Impeachment Court na mag-aksaya pa ng karagdagang oras o panahon. Let's say 3 months, 4 months, 5 months, 6 months para sa iba pang usapin. It's going to be a waste of time, money, and effort. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Article 1 pa lang, tapos na ang laban. Kapag ang pondo po ay napunta na sa pusa, napunta na kay Pong, Pagong, at kay Belat, na parang nagngingit-ngit na singit-ngit, no? Ay, yan, gross misconduct yan, graft and corruption at betrayal of public trust sa ilalim po ng Article 11, Section 2 ng ating 1987 Constitution at yan po ay lampas-lampas na
para patunayan ang pagkakamali, ang pangloloko, ang pagpapalsipika ng mga dokumento. Misappropriation, misuse of confidential funds, lahat nandiyan na. Tatapusin mo pa ba yan? Dapat nang idirekta ang trial. Magdesisyon agad sa Article 1. Kaya dapat tawagin si Juan Manalo, ay si Jose Manalo pala yun, at hatulan ng kaso. Dahil kung ang isang belat ay nakakuha ng 100,000 piso nang walang tanong-tanong, ang totoong nakakatawa dito ay hindi lang ang mga pangalan sa resibo, kundi ang bagal ng justice system natin kung hindi pa tatapusin ngayon ang impeachment trial. Abay, kung di nyo tatapusin yan, bebelatan kayo ni Pong Pagong sa bagal ng usad ng paglilitis dyan sa Senado. At magngingikit naman sa galit ang taong bayan sapagkat very obvious na ang panlolokong malawakan sa taong bayan. Imbis na ang taong bayan ay nasa bahay na lamang nagre-relax, nanonood ng mga mas mamagagandang pelikula sa Netflix at kumakain ng piatos sa cheese cars, abay nauuwi dito sa impeachment trial na nakakatawa pero nakakainis dahil malinaw na panloloko sa bayan na ginawang katatawanan ang mga paraan upang makapangmulimbat ng pera ng taong bayan. So, dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Mataas ang energy ko ngayon. Pasensya na kayo. Maraming salamat.